natin mga ka-journey. Andito tayo sa sasakyan ni Tita. At ang kasama ko ang aking asawang napaka-pogi at ang aking anak na napakaganda. Say hello, baby. How are you? Flying kiss mo mga ka-journey. Flying kiss mga ka-journey. Ay, bad dyan? Flying kiss mga ka-journey. Bad nga yan. Flying kiss. Flying kiss. Ay, wag na hindi sama. Split na si Pau Pau. What is your name? How old are you? 2. Where do you live? See? What's your father's name? Tia. Wow, galing oh. Pwede sabay silip sa akin. Saan tayo punta? Rico. Oh, saan tayo punta, Pau? Look at me. Saan tayo punta? Saan tayo punta? Saan tayo punta? I don't sa Jollibee. Wow! Jollibee daw! Sabi ni Papa. Hindi anak, pupunta po kami sa bayan. Kasi po may nagpadala po ng bayad para sa mani. Kaya kukunin po namin, ayun namatay na yung ating aircon. Kukunin po natin sa Palawan ang bayad ng mani. Yan, sa 20 packs po na peanut na adobo at saka walang balag. Tapos, dadiretso rin po tayo ng Mluwaler kasi magbabayad po kami ng bahay doon sa Caloocan. Yan, doon natin kasi ang bayaran po ng bahay namin is 4.5 po ngayon. So kaya ayun po mga ka-journey, tayo ay magbayad ng Jude. Si Judy ba pa? Si Judith. Judith. Si Judith po. Babayaran natin si Judith ngayon. Abangan niyo po ang namin dalawang mag-asawa. Kasi po medyo malayo po ang bayan dito, di ba Dar? Oo, malayo po mga. Kailangan talaga. Buti na lang may service kasi tita. Malayo kasi talaga ito. Tapos pag mamalengke po dito, pangbultuhan na. Oo. Matagalan na yun. Eh, ang market day po dito sa San Antonio is Martes. Tapos sa San Marcelino is Wednesday. Eh, pag namalengke si tita is pang malakasan na. Kaya full tank sila mamalengke. Kasi malayo ang palengke. Hindi naman as in malayo, pero talagang as in kung maglalakad ka, abuti ka ng 1 hour, Dar? Isang oras. Maglalakad sa oras? Oo. Hindi lang. Hindi lang. Malayo ito eh. Yan. Ramdam lang natin parang malapit lang kasi gandagawan makasasakyan tayo pero malayo ito. Kaya pag bumili yung pen mo, pataas yan, di ba Dar? Yung lakarin to dito, nilayong dito, pagpira. Wala na mga tao kasi tapos na sila mag-outing. Di ba po mga ka-journey, medyo malayo talaga. Si Pau Pau lang po yung sinama namin. Ano sabi ni Mami? Aray. Mga ka-journey, tapos na ako nagbayad ng bahay namin sa Gcash. Kaya lang, syempre nag-withdraw pa ako sa 7-Eleven. Wala pong laman yung 7-Eleven. Napakahaba sa land bank. Antakin nyo, mula Kalatita papuntang bayan. Di ba? Gano'ng kalayo, no? Yan mga ka-journey. Ganda, Pau, ayan na naman. Napakalikot mo na naman. Anto ka ba? Sakit ng mga braso ko sa ano yun? Yung kakaganan swimming? Ano ba yun? Kampay na walang katuturan.
kampay ako ng kampay pag sa swimming. Walang katuturan eh. Hindi naman kasi ako marunong. Na-enjoy ka nga dun sa Walang katuturan yung ginawa ko. Napagod ako nang wala akong hindi ako natuto. Oh. Yun yung ibig sabihin ng walang katuturan. Oh, di ba? Relax na si relax. Samantala si Mengay, laki-laki ng braso, walang kwenta. Buti pa si Kia, tiniruan ni Tita. Di ba, no? Si Kia, tiniruan ni Tita mag-swimming. At itong bata na to, natabi ko, dumidete na naman. Driver. May gas station pala dyan, oh. Mali ba natin, boss? Meron pala dyan. Malap ko lang. Dito, Nag-outing. Bilis na oras mga ka-journey hapon. Didilim na pa. Days pa tayo dito mag-hintay sa kanila pala. Ayan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-journey. Kagigising ko lang. Pinatay nila yung aircon dito. Ayan o. Pinatay nila yung aircon dito. Ginamit na electric fan. Ayan. Kasi sobrang ginaw. Sa umaga, sobrang init. Tapos pagdating sa gabi, sobrang ginaw. Pagka umaga rito, sobrang init talaga. Lalo sa pating mga alas 12, alauna, ganyan. Alas 2, grabe init dito. So, palibasa na summer ngayon, kaya napakainit. Kaya, kahapon, grabe. Sakit ng ulo ko kahapon. Nung doon kami pumunta sa bayan. Joke. Nag-ano kasi kami doon. Nagpadala ng pambayad sa rent doon sa Caloocan. Tapos, yung pambayad sa internet. Doon kami kahapon. Pag uwi ko, sakit ng dito ko. Sobrang init ng panahon. Kahit naka-aircon na kami nun. Yung sasakyan na yung Tita, pero sobrang init, parang hindi na kayang, hindi na halos kayang palamigin yung loob ng ng sasakyan. Ay, grabe init talaga. Ay, palibasa nga sa amin ngayon, kaya grabe talaga kainit. Pag uwi, sakit ng ulo ko dito. Tulog ako dyan. Tapos ginising ako ni Ate Mes para kumain. Pagkatapos tulog ulit ako. Nagising ako alas 3 ngayon. Ang daling araw. Ang oras alas 4 na. Hindi na ako nakatulog. Ito, inimot-imot na lang ako rito. Kaya nga wala kaming vlog kahapon ng dapat kagabi pa sana kami nakapag-vlog mga 7, gano'n eh. Kaya wala sa kasi masakit yung ulo ko. Kaya wala akong vlog kaya ngayon. Ito yung vlog ko ngayon mga Jolie. Ayun, ang status namin dito, ito. Mga ilang araw pa o ilang, siguro mga linggo pa, no? Mahigit pa. Kasi dito muna kami. Sabi ni Tita ay lang muna kami dito. Talagang hinga, relax. Kumbaga yung bakasyon namin dito sa Zambales ay masusulit talaga. Kasi nga, mayroon pa tayong, mayroon pang outing na hintay natin, makakasama kami. Yung mga kapatid ni Dan, na mamasyal dito at mag-outing, maliligo. So, isasama kami ni Tita. Kasi dito yun sila tutuloy sa bahay ni Tita. Yan, si
Kuya Mando ay hindi yata nakakasama. Kasi ay mga inaasikaso din kasi doon yun. Tapos yung isang kapatid pa ni Dang na yung buntis ay hindi rin makakasama yun. Silang anak na. Ah, so yung iba lang. Si Ate Flor dito yun. Si Ate Bibi, si Belinda, si Erlinda ba yun? Basta yung mga iba pa nilang makasama doon, pupunta yun dito. So kami ay siguro ang pag-uwi namin, sasabay kami doon sa kila ni Ate Flor na pag-uwi nila. Doon kami sasabay at pagkatapos ay ano muna, didiretso kami doon sa Bulacan. Doon muna kami stay siguro kahit mga isang araw, no? o mga ganun, isang araw para makaano muna kami doon, makatulong-tulong muna doon sa kila Kuya Mando doon sa sa paggawa ng kubo ang ka-journey. At the same time, magkaroon din ng makapag-suggest din tayo kung anong pwede yung kung saan mayroon tayong dapat i-suggest din kay Kuya Mando na makapag-suggest tayo doon. Kasi nung nakaraan hindi kami nakadaan doon So ngayon itong pag-uwi nila, sasabay kami. Ngayon sa 15 pa sila pupunta dito medyo matagal-tagal pa nga itong mga journey. So mga 2 days sila rito, so 17, mga ganoon pa kayo makauwi 17. So 17, 18 doon kami, pinabukasan pa kami na kumbaga isang araw kami nandun. Tapos 19 nandun kami sa Caloocan, siguro na kauwi na siguro kami ng Caloocan yung 19. Yan. So medyo matagal pa, sobrang tagal pa. Sulit na sulit talaga yung bakasyon namin dito kasi nga si tita ay hindi pa kami pinapauwi kasi gawa ng wala pa namang pasok din. Si Tia wala pa namang pasok sa school yun, si bakasyon pa. So sinulit talaga namin ang bakasyon ito. So siyempre nagpasalamat kami kay tita dahil talagang pinagbigyan kami na makapag-stay pa ng matagal dito. Total naman, wala naman kaming gagawin din doon sa Caloocan. Maliban dito sa Bulacan nga, mayroon kami, siyempre kailangan natin sumilip-silip din doon kay Pambira, kaya kay Kuya Mando. Pero nagkausap naman kami ni Kuya Mando sa messenger, tumawag na kami, pero video call. Yun nga, sabi ni Kuya Mando, okay, mag-alala, okay lang, kahit wala kayo rito. Pero ay ganun pa man, kailangan natin bumisita rin doon para masilip-silip din, makapag-suggest tayo at saka makatulong-tulong man na kung ano yung pwede kong maitulong din. Yan. Pero kay Kuya Mando wala yun, kay Kuya Mando. Thank you Kuya Mando ha, at saka sa lahat ng mga kasama mo dyan. So matagal-tagal pa. Sa bagay, magkita-kita naman kami rito sila ni Ate Flor. Nga lang si Kuya Mando nagsabi na hindi siya makakasama. Kausap ko siya kahapon, hindi daw siya makakasama. So wala tayong magagawa doon. So siyempre marami ding mga gampanin yun si Kuya Mando dun sa kanyang bukirin, marami nasikaso yan. Tapos yung yung kobo pa, ang dami niyang ginagawa. Ewan ko nga lang kung yung kanyang bahay yung tapos na, hindi ko pa alam yun, hindi ko nakita. Tapos ito pa yung sa kubo pa, kumbaga busy talaga si Kuya Mando, sobrang busy. Kaya hindi siya makasama. Pero nakapag outing sila doon sa may DRT, may parting Bulacan. Sa DRT, nakapag nakapag outing ngayon sila. Marami sila naliligo sa ilog.
Kaya siguro hindi na siya sasama kasi nakapag-outing naman na siya. Iba kasi po dito dagat to eh. Siyempre busy kasi wala tayong dun. Wala tayong ngayon inintay ko na mag-uumaga. Naantok pa nga ako eh. Kasi nga masama nga yung pakiramdam ko. Ako naman ang masama ang pakiramdam. Minsan masakit din yung ano ko. Ganun talaga. Tiis lang tayo. So yun, makapagpahinga muna. Antok pa talaga ako eh. Kami yun, gusto na tulog eh. Paksa. Kaya mahuhulog na dun, no? Malikot din to si Kuya matulog eh. Okay, ayusin mo yung higa mo, Kay. Mahuhulog ka na. Mahuhulog ka. Yan. Yung mga bata sa Caloocan, yung napadalhan din namin yun ng panggastos na kahapon. Kasi makmak wala pa rin trabaho. Hirap mag-apply talaga rin doon ngayon sa Manila. Kasi yung in-applyan ng mga nakaraan, hindi naman sila natawagan. Parang napudol yata doon sa agency na kanilang in-applyan, hindi naman sila nakapasok eh. Gumastos pa sila ng medical, tapos hindi naman nakapasok. Ngayon, nag-apply ng iba. So, sabi ko kay Makmak, hanggat hindi ka pa makapasok, tulong ka muna doon sa Bulacan. Para may ano man lang tayo doon, may participation man lang tayo, sabi ko kay Makmak. Sabi niya, kung hindi pa ako tawagan sa trabaho pa, makakasama ako dyan, makakatulong ako. Yung sabi ko sa kanya, sabi ko, kaya pag nakauwi kami sa Caloocan, pagbalik namin, so saktong-sakto siguro sa sahuran, isama ko si Makmak na journey. Isama ko siya doon para makatuwang-tuwang man lang anong pwedeng gawin doon. Sakto, pagdating namin doon sa Caloocan, mga 19, ganyan. So ang sahuran ay nasa pagitan ng nasa pagitan ng 24-25. Ganon. O minsan umabot pa ng 26. Basta pagka pag nakasahod kami, reverse agad kami doon, balik agad kami sa Bulacan para kasi bibili na kami ng yero eh. Bibili na kami ng yero, tapos yung plywood para madingdingan na. Kasi yun lang naman ang doon eh. Ilalapat namin yung plywood eh. Pero yung sahig ay kawayan. Doon yun ang isasahig namin doon. Kasi yun ang sabi ni Kuya Mando. Kasi sabi Kuya Mando ay kukuha na raw sila ng kawayan. Sasahigan na raw nila yun. So ngayon, ang kulang na lang doon is yung yero para kahit pa paano pag gumagawa sila doon ay may silungan na. Kasi lalo pa ngayon, sobrang init. Pero hindi pa natatapos yun kasi yung pinakakubo, yung gilid nun, magkakaroon pa ng setback yun, yung pinaka ano bang tawag nito? Espasyo, yung pinaka-espasyo. Kumbaga parang pinaka small terrace, no? Nagkaroon siya ng small terrace. Mag-layout pa doon ng hollow block, mga ka-journey. Mag-hollow block pa yun sa gilid. Para itatap doon sa may poste, magkabilaan. Tapos mag-layout doon, mag-hollow block doon. Pagkatapos, tatambakan siya. Mga 3 patong na hollow block bago tambak. Tapos pag natambakan siya, yun, sisimintuhin. Yan. Kumbaga yung rampahan ng pag-akyat mo dyan sa pinaka-terrace, simentado po yun. Bago ka umakyat doon sa pinaka-kubo na may kwarto, no?
Yung ganun ang system nun, mga journey. Probinsya ang probinsya talaga datingan. Yan. Pero subintado yun siya. Ganun ang gagawin di Kuya Mando doon. Para kahit papaano ay mayroong tinatawag na diskanso sa probinsya yun, diskanso or terrace or pasilyo o mga ganun ba, diskanso, no? O espasyo. Yan. Yari yun sa simento. Simento nyo kasi tatambakan yun 3 patong daw sabi ni Kuya Mando, 3 patong na halublak bago tatambakan. Pag natambakan, tsaka sisimentuhin. Yun. Tapos, lalagyan na ngayon yun ng parang pader na yari naman sa kawayan, ang gilid nun. Tapos, may lagyan ng upuan sa gilid doon. Ganun ang magiging system nun, mga kagawin. Kaya, pag nangyari yan, malamang sa malamang, maganda talaga sa tingnan. No? Probinsya type talaga mga ganyan naman ang mga gawa sa probinsya kadalasan may hagdan na kapiraso, di ba? May hagdan kapiraso bago ka tungtong dun sa may hagdan. Tapos dun sa kubo naman may hagdan din, siguro mga 2 step, akyat ka ganyan, datingan doon. Yan. Maliit lang, hindi naman natin kailangang malaki, no? Yari lang talaga karamihan yung light materials. Kasi siyempre nakikitirik lang naman tayo doon, hindi naman atin pa yung lote, no? Journey kay Kuya Mando, nagpasalamat nga kami kay Kuya Mando dahil nga pinayagan tayo doon na makapagpayo ng munting kubo, no? Para makaiwas nga lang tayo sa upa at sa pamamagitan na nga rin nila ni Tita. Malapit-lapit na yan. Malapit-lapit na. Siguro, sa tingin ko, mga 2 sahuran, mga ka-journey. Pwede na namin tirhan yun. Mga 2 sahuran siguro, pwede na namin tirhan yun. Ngayong sahod na to, yero, tsaka dingding. Sa sunod na mga sahod naman, siyempre, yung CR. Alam ko, CR. Ano dyan. Kasi siyempre wala pa CR yun magli-layout pa tayo doon ng pang CR. Basta mga ganun, magkaroon lang ng CR yan, magkaroon lang ng kaunting yung kusina ba, ang kusina nun sa labas kasi wala sa loob sa labas. Magkaroon tayo ng kusina doon, may lutuan doon, pwede nang tirhan yung makajor para iwas na tayo sa upa. So, tiyaga lang talaga. 2 sahuran pa siguro sa tingin ko. Pwede na namin matirhan yun. Yung kuryente naman, tsaka tubig, pansamantala, doon muna kami makikikabit kay Kuya Mando. Doon muna sila mabili na lang ako ng submeter sa tubig, submeter sa kuryente, para kahit papaano kung ano yung nakain natin doon na consume ng tubig at sa kuryente, yun ating babayaran. So tiis lang, malapit na po, kunti na lang yan, kasi na lang yun, matatapos din yan. Kasi si Ate Mens talaga gusto nang makalipat ano na nga, para makaiwas na sa pag-uupa. Hirap pag-upa talaga. Matatapos din naman yan. Kunting tiyaga na lang. So hanggang dito na lang muna, no, mga journey. Salamat po sa inyo. Napakarami. Pasensya na po sa vlog namin ito. Dahil nga masama ang aking pakiramdam. Hindi kami nakapag-vlog kahapon ni Ate Mens ng dire-diretso. Kasi pagdating ko dito, ang galing sa bayan nahiga ako, natulog ako. Kasi nahihilo ako So God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsuporta sa ating YouTube channel. Thank you very much po sa inyo. Sa lahat ng mga hindi bumibitaw, masugid na mga nanonood, sa mga kasolid natin dyan, mga adventure. Thank you po sa inyo. At siyempre, yung ating mga buting sponsors, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Alright. Bye-bye po.